Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ayaw mo ba ng stress? Ayaw mo bang magkasakit? Sa aking buhay, natutunan ko na huwag ma-stress sa buhay. Dapat laging balanse. May mga tao talaga na nakaka-stress sa buhay. Sa trabaho, sa mga kapitbahay, sa mga kakilala, kahit sa pamilya, meron. Kahit sa simbahan, meron. Pero dinesisyonan ko na ayaw ko ng stress. Sino ba yung mga nang-i-stress na mga ito? Sila yung mga taong hindi nakokontento sa buhay. Hindi marunong magpasalamat kaya tayo ay nadadamay sa kanila. Lagi silang nagko-complain. At kung hindi naman, sila yung mga nang-aaway sa atin. Ayaw nilang intindihin, ayaw nilang tanggapin kung sino tayo, kung ano ang meron tayo, kung ano yung katauhan natin. Pero okay lang. Dahil kung palagi nating iniisip yung mga taong gano'n at palagi tayong tao ba dito yung nagpapaloob sa kanila, talagang hahawakan nilang buhay natin at mai-stress tayo at magkakasakit. Ang kailangan lang ay desisyonan na mahalin sila, tanggapin kung anong sila. Kung ayaw nila sa atin, okay lang, pero gumawa pa rin tayo ng mabuti at tama para sa kanila. Dahil sa Ebanghelyo ngayon ay sinasabi ng Diyos na mahalin natin yung mga kaaway natin. It is a command. Ito ay utos. Bakit utos? Kasi gusto ng Diyos na makalaya tayo sa mga taong hindi marunong magpasalamat, sa mga taong hindi nagpapahalaga ng kabutihan ng Diyos, hindi pinapahalaga ng sarili. Kaya ang pinakamahalaga ay huwag tayong paander sa kanila. Huwag tayong bumigay sa kanilang tawag dito, bitag. Kundi magkaroon tayo ng desisyon na ang buhay natin ay mahalaga, maigsi lang. Kailangan nating alagaan at ialay sa ating Diyos. Napakahalaga na ang bawat araw natin ay palagi nating ibinibigay sa Diyos. Huwag nating ibigay sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Kaya ang kailangan lang natin ay katulad ni Jesus na mahalin. Mahalin yung mga taong umaaway sa atin. Mahalin yung mga taong ayaw sa atin. Ayaw nila, okay lang, pero gawa pa rin tayo ng mabuti para, sabi nga niya, ay ma-realize din nila na sa kabila ng lahat, tayo ay nagpapakita ng kabutihan dahil tayo ay mga anak ng Diyos, dahil mahal natin ang Diyos. Kaya kapatid, kung gusto makalaya sa mga stress sa buhay, sa galit sa puso, o hindi ka makatulog sa gabi, palayain mo yung iyong sarili. Magmahal ka, sabi nga, bayahan mo sila, magdasal, gumawa ng mabuti, at tanggapin kung sino man sila. At napakahalaga na mahalin natin ang ating sarili at mahalin natin ang ating Diyos. Isang mapagpalang araw sa inyo, sa ating lahat. Muli, kung tayo po ay nabiyayaan ng Diyos sa ating refleksyon, ay bahagi natin, punuin natin ng good news ang social media at gawing viral ang salita ng Diyos. Yan. Aking kaibigan ay nasa aking likuran. Nandito kami sa Cayman ngayon. At sabi ko nga sa kanya, hanapin natin ang Diyos. Importante ay makita natin ang Diyos at matuto tayo sa pagpunta natin dito sa ibang lugar. God bless and God is good.